tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa geopolitika ng gitnang silangan ang nagaganap ngayon sa pagpapasimula ng seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng Iran na namuno sa bansa sa loob ng higit 3 dekada. Si Khamenei ay napatay sa simula ng digmaang US-Israel laban sa Iran, isang kaganapan na yumanig sa buong mundo at naglagay sa rehiyon sa isang napakadelikadong sitwasyon ng kawalang katiyakan. Magsisimula ngayong Sabado ang ilang araw na pagdadalamhati at prosesyon para sa labi ng pumanaw na lider sa Tehran. Inaasahang dadaan ito sa mahigpit na seguridad habang nagtitipon ang libu-libong taga-suporta upang magbigay ng huling pagpupugay. Ang libing na ito ay hindi lamang isang ritual ng pagdadalamhati, kundi isang malaking pagpapakita rin ng puwersa ng pamahalaang Iran sa gitna ng nagpapatuloy na opensiba ng militar ng Amerika at Israel. Sa loob ng 35 taon, hinubog ni Khamenei ang Iran gamit ang kamay na bakal na naging dahilan upang maging isang regional na kapangyarihan ang bansa habang unti-unting pinalalalim ang direktang pakikipagtunggalian nito sa Estados Unidos at Israel. Ang kanyang pagkamatay ay nagiiwan ng malaking vacuum sa pamumuno ng bansa at marami ang nagtatanong kung ano na ang susunod na kabanata para sa rehimeng Islamiko. Kung babalikan ng kasaysayan, pinalitan ni Khamenei si Ayatollah Ruhollah Khomeini noong taong 1989, ang radikal na ideologo na nanguna sa pagpapatalsik sa Shah ng Iran at nagtatag ng pamumuno ng mga klerikong Shiite. Tungkulin ni Khamenei na may mas mababang kredensyal sa relihiyon kumpara kay Khomeini, na gawing isang matatag at formal na institusyon ng Estado ang revolusyonaryong pananaw na ito upang mapanatili ang kapangyarihan. Matapos ang mapaminsalang digmaan laban sa Iraq noong dekada 80, ginawa ni Khamenei ang paramilitar na Revolutionary Guard bilang pinakamahalagang haligi ng kanyang rehimen. Ang Guard ay naging isang dambuhalang puwersang militar at pang-ekonomiya na may malawak na kontrol sa iba't ibang sektor ng bansa na nagsisilbing pangunahing tagapagtanggol ng kanyang kapangyarihan laban sa mga banta sa loob at labas ng Iran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, binago ng Iran ang diskarte nito sa pakikipagdigma mula sa konbensyonal na labanan patungo sa pagsuporta sa mga proxy group sa rehiyon. Binuo niya ang tinaguriang Axis of Resistance o Axis ng Paglaban, isang network ng mga armadong grupo na naglalayong labanan ang impluensya ng Estados Unidos at harangin ang interes ng Israel sa buong rehiyon ng gitnang silangan sa nakalipas na mga taon. Kabilang sa pinakamalakas na grupong sinuportahan ng Iran ay ang Hezbollah sa Lebanon na matagumpay na nagpaalis sa mga tropang Israel mula sa Timog Lebanon noong taong 2000. Ang grupong ito ay paulit-ulit na nakipaglaban sa militar ng Israel sa ilalim ng direktang tulong pinansyal at militar mula sa Tehran na nagpatibay sa posisyon ni Khamenei bilang pangunahing banta sa seguridad ng Tel Aviv sa hilagang hangganan nito. Bukod sa Hezbollah, sinuportahan din ng Iran ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na sumakop sa kabisera ng bansa noong 2014, pati na rin ang Hamas sa Gaza Strip na kasalukuyang nakipaglawan sa Israel. Kasama rin sa network na ito ang mga militanteng Shiite sa Iraq na nagsagawa ng mga serye ng pag-atake laban sa mga puwersang Amerikano na nagpapakita ng malawak na galamay ng impluensya ng Tehran sa buong rehiyon. Gayunpaman, ang digmaang sumiklab matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023 ay nagdulot ng unti-unting pagbagsak ng Axis of Resistance. Ang matitinding ganti ng Israel ay nagpahina ng husto sa Hamas at Hezbollah na nag-iwan kay Khamenei na mas madaling maabot ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang patuloy na pakikipagyera ang naging mitsa ng kanyang sariling kamatayan sa pagsisimula ng digmaang US-Israel. Isang pangunahing aspeto ng pamumuno ni Khamenei ay ang kanyang matatag na paninindigan sa karapatan ng Iran na magkaroon ng sariling programa sa nuklear. Sa kabila ng mabibigat na parusa mula sa United Nations, ipinagpatuloy ng Iran ang pagpapayaman ng uranium na ayon sa Estados Unidos at mga kaalyado nito ay isang lihim na pangkalahatang proyekto upang makabuo ng mga sandatang nuklear na magbabago sa balanse ng kapangyarihan. Bagamat naglabas si Khamenei ng isang fatwa o kautusang panreliyon na nagsasabing labag sa Islam ang pagmamayari ng mga sandatang nuklear, mariin niyang sinumpaan na hinding-hindi isusuko ng bansa ang karapatan nitong paunlarin ang tinatawag niyang mapayapang enerhiyang nuklear.
Ginamit niya ang isyong ito upang pag-isahin ang mga mamamayan sa ilalim ng nasyonalismo laban sa panghihimasok ng mga dayuhang bansa. Noong 2015, sumang-ayon ng Iran na limitahan ang pagpapayaman ng uranium kapalit ng pag-alis ng mga sanksyon. Ngunit matapos bawiin ni Donald Trump ang Amerika sa kasunduan noong 2018, muling pinabilis ng Iran ang programa nito hanggang sa maabot ang antas na malapit na sa paggawa ng bomba. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa Israel na maaaring magpasya ang Tehran na tuluyang lumikha ng mga nuklear. Dahil dito, ang serye ng mga pambobomba ng US at Israel noong huling bahagi ng taong 2025, pati na rin ang kasalukuyang digmaan, ay direktang nag-target sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Ang mga pag-ataking ito ay naglayong tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Tehran na makabuo ng mapangwasak na armas na nauwi sa marahas na labanan na kumitil sa buhay ng pinakamataas na pinuno ng bansa sa gitna ng matinding kaguluhan. Habang nakikipaglaban sa labas ng bansa, hinarap din ni Khamenei ang matinding krisis sa loob ng Iran. Ang kanyang pamumuno ay binuo ng malupit na paniniil sa politika at pagbagsak ng ekonomiya na nagbunga ng sunod-sunod na malalaking protesta. Noong taong 2009, sumiklab ang Green Movement dahil sa hinalang dinaya ang eleksyon ng hardline na si Mahmoud Ahmadinejad na nagresulta sa pagpatay at pag-aresto sa daan-daang tao. Hindi natapos doon ang kaguluhan, muling sumiklab ang mga protesta dahil sa ekonomiya noong 2017 at lalong lumala noong 2019 matapos itaas ng pamahalaan ang presyo ng petrolyo. Ang naging tugon ng rehimen ay marahas na pagsupil kung saan mahigit 300 rallyista ang napatay ayon sa mga aktivista na nagpakita na handang gumamit ng dahas ang pamahalaan upang mapanatili ang kontrol sa naghihirap na populasyon. Noong taong 2022, muling nayanig ang Iran sa pagkamatay ng kabataang si Mahsa Amini habang nasa kustodiya ng tinatawag na morality police dahil sa hindi wastong pagsusuot ng hijab. Ang insidenteng ito ay nagbunsod ng malawakang protesta sa buong bansa sa ilalim ng islogang Babae Buhay Kalayaan. Mahigit 500 katao ang napatay at libo-libo ang ipinakulong ng mga otoridad upang patayin ang himagsikan. Sa huling bahagi ng taong 2025, sumiklab ang pinakamalaking kilusan ng protesta sa kasaysayan ng Iran dahil sa matinding krisis sa ekonomiya. Milyon-milyong mamamayan ang lumabas sa lansangan upang hilingin ang pagbagsak ng Republikang Islamiko. Ang naging tugon ng pamahalaan ay brutal. Ayon sa mga aktivista, hindi bababa sa 7,000 katao ang pinatay ng mga puwersa ng seguridad upang pigilan ang revolusyon. Sa pagkamatay ni Ali Khamenei na puno ng kawalang katiyakan ang hinaharap ng Iran. Bagaman pinili ang kanyang anak na si Ayatollah Mojtaba Khamenei bilang susunod na pinakamataas na pinuno, may mga ulat na siya ay nasugatan din sa mga pag-atake na pumatay sa kanyang ama. Dahil hindi pa siya nakikita sa publiko, nagdudulot ito ng matinding krisis sa liderato at nagbubukas ng pinto para sa posibleng agawan ng kapangyarihan. Kasabay nito, nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na samantalahin ang pagkakataon at bawiin ang kanilang pamahalaan. Gayunpaman, wala pang malinaw na palatandaan ng isang malawakang pag-aalsa sa kasalukuyan dahil ang mga konserbatibo at tapat sa rehimen ay gabi-gabing nagtitipon at nagpapakita ng suporta sa mga lansangan ng Tehran upang ipatanggol ang natitirang sistema ng pamamahala. Ang direksyon ng Iran pagkatapos ng libing ni Khamenei ay nakasalalay ngayon sa mga makapangyarihang grupo tulad ng Revolutionary Guard na paulit-ulit nang nagpatunay na handang gumamit ng sukdulang dahas upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at interes. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan sa buong mundo.